Mireya POV. Gabi na silang nakauwi ng villa habang nasa biyahe sila pauwi. Tulog ng mga bata dahil sa matinding pagod. Maghapon ba naman na walang ibang ginawa kung hindi ang maglaro eh. Sinulit talaga nila ang araw kaya pagsakay pa lang ng kotse, kaagad na rin nakatulog ang mga bata. Well, kahit siya na wala namang ibang ginawa kung hindi ang panoorin ang mga activities ng mga to, napagod din eh. Habang nasa biyahe sila, hindi niya na nga din namalayan pa na nakatulog din pala siya. Nagising na lang siya ulit para bang idinuduyan na siya sa alapaap. Naimulat niyang kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ng magulat nang sumalubong sa paningin niya ang seryosong mukha ni Rovan. Diretso ang tingin nito habang kita-kita niya din sa mukha nito ang pagod. Karga-karga na siya nito na labis niyang ikinagulat. Bigla siyang nakaramdam ng pagpapanik. Hindi niya din malaman kung anong gagawin niya. Napaimbing siya sa pagtulog tapos hindi man lang siya ginising ng lalaking to tapos kinarga pa talaga siya. Ang mga bata kaya, dahil hindi niya malaman kung ano paano mag-react, nagpasya na lang siyang magtulog-tulugan na lang. Bahala na. Total naman na umpisahan na siyang kargahin nito di lubos-lubosin na nito. Basta ba naman wag siyang gawa ng masama, okay na din sa kanya. Talagang pinanindigan niya ang pagtulog-tulugan niya hanggang sa makapanhik sila sa kwarto niya. Ramdam niya ang buong ingat na pagbaba ni Rovan sa kanya sa malambot na kama. Pero nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Excited siyang malaman kung anong susunod nitong gagawin. Hanggang sa nalaman niya na lang na kinumutan siya nito. Katahimikan ng namayani sa buong paligid at ingat na ingat siya sa kanyang paghinga. Gosh, kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Ewan, basta malakas ang kabog ng dibdib niya. Feeling niya para siyang isang teenager na ramdam ang mga titig ng kanyang crush. Good night, honey. Thank you so much for today. I really enjoyed being with you and our children. Narinig niyang bigkas ito kasabay na pagdampi ng labi nito sa kanyang noo. Pati ang kanyang paghinga ay pinipigilan niya na yata. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata pero nahihiya naman siya. Sunod niyang narinig ang mga mahinang yabag na naglalakad palabas ng pintuan ng silid. Nang marinig niyang pagsara ng pintuan, dahan-dahan niyang naidilat ang kanyang mga mata. At nang masigurado niyang nag-iisa na lang siya dito sa silid, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Mabilis siyang bumangon ng kama, hindi niya din maiwasan na mapahawak sa kanyang dibdib. Lalo nang maramdaman niyang mabilis sa pagkabog nito. Gosh, atakihin yata ako sa mga pinagagagawa ni Rovan eh. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata at hindi niya maiwasang mapangiti nang muli niyang maalalang halik na iginawad ni Rovan sa noon niya kanina. Saka ang pagtawag nitong honey sa kanya ay nagbibigay ng kakaibang ligaya sa puso niya. Hi, Mireya. Relax, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka dapat makaramdam ng ganito eh. Hindi ka dapat makaramdam ng sobrang kilig, lalo na't mga bata na lang ang nag-uugnay sa inyong dalawa ni Rovan. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Kaya lang sadyang makulit talagang puso niya. Ilang saglit lang, muling sumilay ang matamis ng ngiti sa labi niya. Kinuha niya pa nga ang isang unan at mahigpit na niyakap habang may nakagwit ng ngiti sa labi niya. Shucks, nababaliw ka na naman yata siya. Umandar na naman yata ang kanyang pagiging marupok na hindi naman dapat. Heist, ito mahirap eh. Akala niya talaga nakalimutan niya na si Rovan. Pero heto na naman siya. Balik na naman sa dati. Samantalang si Rovan naman ay nasa kabilang kwarto lang. Pagkapasok niya pa lang sa loob ng silid, hindi na siya mapalagay. Gusto niyang balikan si Mireya sa kwarto nito para makatabi sa pagtulog. Ewan niya ba, feeling niya, hindi niya na talaga kaya kung sakaling muling mawalay sa kanya si Mireya. Matagal din siya naghintay at ngayon nandito na ito ulit sa tabi niya, hindi na siya papayag pang muli itong mawalay sa kanya. Nasa ganong kalagayan si Rovan nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Wala sa sariling napasulyap siya sa orasan at na mapagtanto niya na halos alas 10 na ng gabi, hindi niya maiwasan na magtaka, lalo na makita niya sa screen ng kanyang cellphone na ang ina niya ay tumatawag. Mom, bakit gising pa po kayo? Kaagad niya sagot dito. Rovan, anak, ano tong nabalitaan namin na may dalawa pa kayo kaming apo sa biological mommy ni Nicolas? Wala din paligoy-ligoy na sagot nito. Hindi naman siya nakaimik. Nagtataka siya kung paanong nalaman itong tungkol sa mga kapatid ni Nicolas. And they are twins? God, paano mo nagawang ilihim sa amin ng daddy mo? Ang tungkol dito, alam mo naman na excited kami sa mga apo namin, hindi ba? Teka lang, nasaan ang mga bata? Gusto namin silang makita ng daddy mo. Muli nitong bigkas. Mom, gabi na. Pwede po bang bukas na tayo mag-usap?
I want to get rest. Lalo na't medyo napagod din kami sa maghapong pamamasyal ng mga bata. Seryosong sagot niya dito. Ano? Talagang nagawa mong ipasyal sa kung saan-saan ang mga apo namin na hindi ka man lang nag-abalang idaan sila dito sa bahay? Seryosong tanong nito sa kanya. Sa tono ng boses nito, halatang mainit na naman ang ulo ng mommy niya. Well, kailan lang kami nagkabati ni? Okay, fine. Bukas na bukas din dadalaw kami dyan sa inyo. Teka lang, nasan ba kayo ngayon? Gusto kong makita ang mga apo ko at lalong gusto ko ding makausap ang babaeng kinababaliwan mo sa loob ng ilang taon. Seryoso nitong wika. Hindi niya naman maiwasang mapabuntong hininga. Heto na si mommy. Wish niya lang na sana hindi mailang si Mireya sa presensya ng mga to kung sakali. Makulit ang mommy niya, tsak niyang hindi niya ito mapipigilan sa mga nais nitong gawin. Dahil sa matinding pagkapuyat na nagdaang gabi, tinanghali na siyang magising kinabukasan. Hindi niya pa nga maiwasan na magtaka dahil hindi niya nagistan ng mga anak niya na nasa tabi niya. Hindi kagaya kahapon na nagising siya sa mga halik ng mga to. Pero kakaiba yata ngayon, nag-isa lang siya dito sa silid kaya naman dahan-dahan na siyang bumangon ng kama. Ginawa niyang kanyang morning routine. Naligo na rin siya at ilang saglit ang lumabas na siya ng silid na feeling fresh. Dinaanan niya pa nga ang mga bata sa silid ng mga ito pero tahimik ang buong silid. Lalo tuloy siyang nagtaka. Nagpasya siyang bumaba at habang nasa may hagdan siya, nasalubong niyang isa sa mga kasambahay kaya kagad niya itong tinanong kung nasa ng mga bata. Good morning ma'am, nasa garden po sila. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapangiti. Inisip niyang baka naglalaro lang ang mga bata kaya dumiretso na siya sa labas ng villa kung saan kaagad na tanaw niyang mga bata na masayang nagkakasiyahan sa garden. Hindi niya pa nga maiwasan na magtaka nang mapansin niya ang isang may edad na babae at lalaking kaharutan ng mga to. Mula sa kanyang kinatatayuan, narinig niyang malakas na halakak ng mga bata na para bang tuwang-tuwa sila. Bilang isang ina, hindi niya maiwasan na makaramdam ng matinding galak, lalo na mapansin niya kung gaano kasi ang mga anak niya. Siguro hindi nga siya nagkamali na hayaan ng mga batang mapalapit kay Rovan. Makita niya lang na masayang mga bata, masaya na rin siya. May bisita ba? Sino sila? Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Akmang lalapit na sana siya sa mga anak niya nang maramdaman niyang pag-akbay na kung sino sa kanya. Hindi niya mapigilan ng mapapitlag at mapatingal at hindi niya maiwasang magulat nang sumalubong sa paningin niyang nakangiting mukha ni Rovan. Good morning. Nakangiti nitong bati sa kanya. Pilit siyang kumawala sa pagkakaakbay nito pero mas hamak na. Mas malakas to sa kanya at mas lalo siyang hinapit nito palapit sa katawan nito. Rovan, ano ba? Kulang sinis sa tono ng boses sa saway niya dito. Mahina lang itong tumawa. Kilala mo ba kasi na mga kasama ng mga anak natin ngayon? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala sa sariling muling napatitig siya dito. Sino nga ba sila? Nagtataka niyang tanong. Matamis na nginitian siya nito bago sumagot. Halika, ipapakilala kita sa kanila. Sagot nito sabay giya sa kanya patungo sa mga nagkakatuwa ang mga bata. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang magpatianod na lang bago sila nakalapit. Napatingin sa kanilang mga anak nila at nagunahan na sa paglapit sa kanila. Mommy, Daddy! Sabay-sabay na wika ng mga to. Si Nicolas ang unang nakalapit sa kanila at mahigpit na niyakap siya. Kagad niya naman itong ginawaran ng halik sa noo. Hello Nicolas, good morning. Nakangiting bati niya dito. Good morning, Mommy. I love you po. Malambing na sagot nito. Sakto namang nakalapit na rin ang kambal kaya naman sila naman ang anisikaso niya. Baka kasi magkatampuhan pa eh. Kaya kagaya ng ginawa niya kay Nicolas, isa-isa niya ding hinalikan ng kambal. How about kay Daddy? Wala bang hug and kisses para kay Daddy? Narinig niya pang angal ni Rovan. Daddy, tapos ka ni. Wika naman kaagad ni Eliana. Hindi niya naman mapigilan na mapangiti. Napatitig siya kay Rovan na noon ikatabi na pala nito ang dalawang bisita ngayong umaga. Oh dear, siya palang mommy ng mga bata. Kaya palang gaganda ng mga apo ko. Maganda palang pinagmanahan. Nakangiti nitong wika. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Napatitig pa siya kay Rovan na noon ay mingiti sa labing nakatitig din sa kanya. Meet my mom and dad. Mom, dad. Siya si Mireya. Pagpapakilala ni Rovan, kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na makaharap niya ngayon, umaga ang mga magulang nitong si Rovan. Nice to meet you, Iha. Welcome to our family. Narinig ang wika ng mommy ni Rovan. Hindi na rin siya nakapalagpa nang bigla na lang siya nitong halikan sa pisngi at mahigpit na niyakap. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya kay Rovan na noon ay nakatingin lang din sa kanya na para bang binabasa nitong kanyang pagiging
expression. Nice to meet you din po, nahiya niyang wika. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap niya ang mommy at daddy nitong si Rovan at hindi niya inasahang ganito kainit ang magiging pagtanggap nito sa kanya. Ang daddy ni Rovan ay nakangiti lang din sa kanya na noon ay karga na nito ang naglalambing na si Eliana. Hindi itong inaasahan niya lalo na noon pa man. Alam niyang tinitingala sa lipunan ng pamilyang pinagmula nitong si Rovan at sino ba naman siya para tanggapin ng mga to ang ganito kainit pati na rin ng mga anak nila ni Rovan. Ang maagang pagdalaw ng mga magulang ni Rovan ay labis na nagbigay kasiyahan sa buong paligid, lalo na sa kambal niyang anak na ngayon lang naranasan na makapiling ang mga lolo at lola. Hindi mapigilan na malungkot na mapapangiti si Mireya. Iba yung lungkot ang bigla niyang naramdaman na bigla niyang maalalang sarili niyang mga magulang at mga kapatid. Ilang taon na din niyang hindi nakikita at sobrang namimiss niya na din ang mga ito. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya na sana muling magkrus ang landas nila. Hey, bakit parang sobrang tahimik mo yata ngayon? Hindi niya pa nga maiwasang mapapitlag sa gulat na bigla na lang nagsalita mula sa likuran niya si Rovan. Napalingon siya dito at pilit nagpakawala ng ngiti sa labi. Wala. May naalala lang kasi ako mahinang sagot niya. Muli niyang itinuon ang buo niyang atensyon sa mga bata na noon ay masayang kaharutan ng kanilang lolo at lola. Nagpaalam na ako kina mommy at daddy kanina na sila na munang bahala sa kambal. May pupuntahan tayo at alam ko masasurprise ka. Wika nito sa kanya. Ilang saglit lang naramdaman niyang biglang paghawak nito sa kamay niya. Saan? Nagtatakang tanong niya dito. Basta, malalaman mo mamaya. Paano ba yan? Ready ka na ba? Aalis na tayo. Sagot nito. Ha? Ngayon na agad-agad? Gulat niyang tanong dito. Muli siyang napatitig sa kinaroonan ng mga bata. Nang marinig mula sa kinatatayuan nila, ang masayang tawanan ng mga ito. Yes, ngayon na, agad-agad. Walang dapat na ipag-alala sa mga bata dahil nandito naman sila mommy at daddy. Tsak tayong maalagaan sila ng maayos lalo na at napansin mo naman siguro kung gaano kasabik sila mommy at daddy sa mga apo nila, hindi ba? Nakangiting sagot nito sa kanya, hindi naman siya nakaimik. Ano, aalis ba tayo? Well, kung ayaw mo naman bahala ka. Basta niyaya kita tungkol sana sa surprise kung ito para sa'yo ha. Muli nitong bigkas. Ano ba kasing surpresa yan? Bakit kailangan pang may nalalaman ka pang pasekre-sekreto dyan? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Mahina naman tong natawa. Kung sasabihin ko to ngayon, edi hindi na surprise yon. Halika na, baka gabihin tayo. Ikaw din. Muli nitong bigkas. Wala na siyang nagawa pa kundi magpatianod na lang ng basta na lang siya nitong hilahin patungo sa naghihintay sa kanilang kotse. Gusto niya na sana magpaalam sa mga bata kaya lang parang masyadong atat itong si Rovan Hindi na siya binigyan ng chance, lalo na ready na daw ang kotse na sasakyan nila. Kagaya na kadalasang lakad ni Rovan, may kasama ulit silang driver at mga bodyguards. Magkatabi ulit sila sa likurang bahagi ng sasakyan, kaya naman muli na naman siyang napatanong kay Rovan. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Seryosong tanong niya dito. Malalaman mo din mamaya, huwag kang mag-alala. Tsaka ko na matutuwa ka sa surprise ko sa'yo. Nakangiti nitong wikat pa simple pa nitong hinawakan ang kanyang kamay. Akmang babawiin niya na sana nang maramdaman niyang hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Rovan, mahina niyang bigkas. What? Natatawa naman itong tanong sa kanya. Malagkit ang mga titig na ipinukol nito sa kanya kaya kagad siyang napaiwas ng tingin dito. Ang kamay ko, pwede bang pakibitawan? Seryosong wika niya dito. Tsh! Huwag madamot, kami lang naman Masaya na ako sa ganito at kahit na hindi na ka magpasalamat sa akin, mamaya dahil sa surprise na ihanda ko sa'yo, ayos lang. Basta hayaan mo lang ako na makahawak sa kamay mo. Hanggang sa makarating tayo sa lugar na pupuntahan natin. Nakangiting sagot nito sa kanya kaya naman hindi niya na maiwasang mapaismid. Ang dami talagang pakulo ng lalaking to. Feeling close na talaga porket hindi niya na to tinatarayan. Sa bagay wala namang dahilan pa para magtaray pa siya. Nandito na sila Ayos naman ang pakikitungo ni Rovan sa kanya at sa mga bata kaya naman walang dahilan para makipag-away pa siya dito. Halos 3 oras din ang itinagal ng biyahe nila at sa wakas nakarating din sila sa patutunguhan nila. Isa yung up and down na bahay na may katamtamang taas ng bakod. May malawak na bakuran at may 2 sasakyan na nakaparada sa mismong loob ng bakuran. Nasaan tayo? Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong niya kay Rovan.
Huwag mo sabihin na Rovan ito na magbabakasyon sila dito. Hindi pwede, lalo na't ayaw niya mawalay ng matagal sa mga bata. Let's go down. Mamaya ka na magreklamo kapag nasa loob na tayo ng bahay na yan. Nakangiting sagot nito at nagpatiunan nitong bumaba ng kotse. Inalalayan pa siya nitong makababa ng kotse at hindi siya ulit pumalag. Ngayon pa lang gusto niya nang sanayin ang sarili niya sa mga ganitong gesture ni Rovan eh. Sabay pa silang naglakad patungo sa may harap ng gate. Si Rovan na din ang kusang pumindot ng doorbell at ilang saglit lang, dahan-dahan nang bumukas ang bakal na pintuan ng gate at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang bumungad sa paningin niyang isang taong hindi niya inasahan. Mireya? Gulat na bigkas nito, hindi niya naman mapigilan ng maluha habang titig na titig siya sa babaeng nasa harapan niya. Nay? Nanay, ikaw ba yan? Mahinang bigkas niya at walang sabi-sabing. Mahigpit siyang yumakap dito. Nanay, nanay ko. Umiyak niya sambit. Diyos ko, ikaw nga Mireya, anak ko. Ramdam niya din ang pag-iyak ng nanay niya. Nay, ano nangyari? Teka lang, bakit kayo nandito? Si tatay, sila Cecilia at Raymark, nasaan sila? Naiyak niyang tanong dito. Kusang kumala sa pagkakayakap niya ang nanay niya at naluluha siyang tinitigan nito sa mga mata. Nasa loob sila. Teka lang, pumasok na muna kayo. Pasok kayo, bigkas nito. Tumitig muna siya kay Rovan bago sila tuluyang pumasok sa loob ng gate, kung saan kaagad niya nakitang paglabas ng kanyang tatay at 2 kapatid sa loob ng bahay. Parehong makikita sa mga mata ng mga itong galak habang nakatitig sa kanya. Mireya, ate, halos sabay-sabay pang wika nila tatay at mga kapatid niya. Lalo siyang napahagulhol ng iyak at nang tuluyang nakalapit sa isa't isa. Kaagad na rin siyang yumakap sa tatay niya. Iyakan ng buong mag-anak ang maririnig sa buong paligid. Hindi naman mapigilan ni Rovan na mapangiti habang pinagmamasdan niya si Mireya. Alam niyang umiiyak ngayon ang mahal niya, hindi dahil nasasaktan ito kundi dahil masaya to ngayon. Ito ang surprise niya dito. Naipangako niya na sa sarili niya na lahat ng gagawin niya para mapasaya si Mireya at ito ang tanging paraan niya para makabawi sa babaeng iniibig niya. Sa loob ng mahigit 5 taon, siyang sumuporta sa mga magulang at mga kapatid ni Mireya. Sinigurado niyang naibibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng buong mag-anak. Siya din ang gumagastos ng lahat-lahat para makapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid nito. Ngayong isa ng architect si Raymark, samantalang malapit na maging doktor si Cecilia. Isang kayamanan na alam ni Rovan na karapat-dapat sa mga kapatid ng babaeng labis niyang minahal. Anong ginagawa niyo dito? At saka, bakit hindi ko kayo naabutan sa probinsya natin? Umiiyak na tanong ni Mireya sa mga to. Tinitigan niyang kapatid niya si Cecilia at Raymark na noon patuloy pa rin sa pagluha. Mahabang istorya anak, siguro ko hindi dahil kay Rovan. Baka kung saan na kami pinulot ng tadhana. Sagot naman ng tatay niya sa kanya. Nagtatanong ang mga matang tumitik siya kay Rovan. Sa naalala niya nang tumakas siya kay Rovan nung gabing nakarating siya sa bahay ng mga magulang niya. Sa probinsya, si Rovan ang naabutan niya doon. Wala doon ang mga magulang niya na labis na ikinabahala. Ano po ang ibig niyong sabihin, tay? Nagtatakang tanong niya dito. Anak, simula nung nagtrabaho ka dito sa Manila, halos araw-araw na kaming hinaharas ng tiyo Pablo mo. Pinapaalis niyo na kami sa lupang kinatitirikan ng bahay namin. Sagot naman ng nanay Teresa niya. Hindi naman maiwasang magulat ni Mireya, hindi niya kasi ito alam at wala namang nakakarating na ganitong balita sa kanya. Ano? Pero may titulo naman tayo sa lupang kinatirikan ng bahay natin, hindi ba? Gulat niyang tanong dito, kaagad naman tumango ang tatay Carlos niya. Meron, kaya lang alam mo naman ang tiyo Pablo mo. Gahaman at hindi natatakot na gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Malungkot na sagot ng tatay niya. Hindi namin mapigilan ni Mireya na maikuyom ang kanyang kamao. Feeling niya tuloy wala siyang kwentang anak dahil hindi niya alam ito. Pinagbintangan pa naman niya si Rovan ang dahilan kung bakit hindi niya naabutan ng mga magulang. Sa bahay nila sa probinsya noong gabing yun. Yun pala'y may ibang istorya. Kung hindi pa nataga ang kapatid mo, hindi pa sana kami aalis sa lugar na yun. Muling wika ni tatay na lalong ikinagulat ni Mireya. Biglang salaki ng galit sa puso niya. Nagtatanong ang mga matang tumitig si Mireya sa kapatid niyang si Boyet. Walang hiya sila. Paano nagawa ni Tio Pablo to sa inyo? Seryosong bigkas niya. Bakit hindi niyo to sinabi sa akin? Dagdag niya pa. Dahil ayaw ka naming may storbo. Saka ng mga panahon na kailangan namin ng tulong, dumating si Kuya Rovan at nagpakilala siya sa amin na siya daw ang boyfriend mo. Siya ang gumawa ng paraan para makabangon kami, ate. Hindi niya kami iniwan hanggang sa hindi niya na ipakulong si Tio Pablo.
Nakangiting sagot sa kanya ni Raymark. Wala sa sariling napatitig siya kay Rovan. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito. Sa isang iglap, biglang nagbagong pagkakakilala niya dito. Noon kasi nakakarinig siya ng pagbabanta mula sa bibig ni Rovan tungkol sa mga magulang niya. Pero kabaliktaran naman palang ginagawa nito. Ito ang tumulong sa mga magulang niya na makabangon habang wala siya. I told you, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Lahat gagawin ko para sa'yo at sa lahat ng mga taong malapit sa puso mo, honey. Nakangiting wika nito sa kanya. Hindi niya tuloy malaman kung anong mararamdaman niya. Grabe naman tong si Rovan, ang hilig magtago ng lihim. Feeling niya tuloy ngayon, siya itong lumalabas na masama eh. Ang hilig niyang pagbintangan nito noon, naging sarado din ang isipan niya sa lahat ng mga paliwanag nito sa kanya.